Sabi ko ayoko last na to. Kasi sobrang ang hirap ng trabaho. Maliit lang ang sweldo. Kung compare ko sa dati, sa Saudi, sobrang convenient ng Taiwan. Next abroad ka kasi, makikilala mo lahat ng iba't ibang klase ng Pilipino. Yeah. Gabi ko naman. Malaki dito, sobrang malaki. At saka yung trabaho, parang maliwan. Mas magaan dito. Mas magaan dito kumpara doon. Hello po sa nanay ko, si Nanay Esther. Sa mga kapatid mo. Hi guys, and ngayon nandito kami sa Costco. Nagsha-shopping yung kaibigan namin. Ayun o. Kasi magpapagayi siya para sa Pinas. And naisip ko na lang din na mag-vlog para din ma-maximize yung oras, di ba? While waiting, while kumukuha siya ng stocks niya, kung ano yung pabagahin niya. May kasama ako, si Chrissy. Nakita niyo na sa mga vlog ko, di ba? Nung day shift pa ako. Ngayon magdi-day shift na ako. Second abroad ko na tong Taiwan. Ay, oo nga pala, nag-Saudi ka pala, no? Oh. Pero una ko dito mag-apply pa Taiwan. Dating Saudi pala to. And the reason why pinush ko yung Saudi kasi andun yung kapatid ko. Ah, nag-Saudi yung kapatid mo din? Oo. Na ngayon nasa Poland na. Ganun. Ah, galing din siya ng ano, yung ng Poland. Ay, ex-abroad din yun. Ex-abroad din yun. Ah, okay. Saudi rin yun. Kamusta naman sa Saudi ko is? Ayun. Conservative country, siyempre hindi siya open. Good experience. So, ano lang, medyo sa experience ko, masyadong dark. Parang, pero ilang years ka sa Saudi? 2 years lang ako. Parang hindi mo may enjoy ang bansang yun kung ano ka, kung isa kang extrovert person, parang gano'n. Kasi introvert? Extro? Bakit ako extrovert naman ako? Diba? Extro ako. Oo, hindi mo ma-enjoy yun. Bakit? Ah, kasi nga parang bawal din siya sa ano. Bawal, wala masyadong... Hindi siya ma-open country. Hindi open country. Wala masyadong galaan. Talagang kung mag-abroad, kung magsa-Saudi ka, work and dormitory or accommodation lang ang maano mo doon, ang iikutan mo. So, kasi bukod sa tawag dito, yun nga. Ganun pala sa Saudi? Oo, ganun din. Buti na, hindi ako nag-Saudi. Nag-apply pa naman ako doon. 2 years lang ako. Tapos ang mga doon usually, din. Kung dito, tawag dito, kung dito, yung mga strict yung mga Chinese na, mga Taiwanese na katrabaho, doon din naman. Kaya lang, hindi literal na local people. Ang usually mga manager, store manager, yung mga ganyan. Kasi usually kapag ka Saudi works, hindi naman Saudi, Middle East work ka. Usually mga restaurant, mga ganun, hospitality area, ganung mga work available doon. So napunta ako sa restaurant na ganyan. Yung mga boss mo doon, mga tipong sa restaurant yung pinagtrabahoan mo doon? Oo. Mga anong tawag dito? Anong bansa yun? Sa may Vietnam, Malaysia. Hindi. Foreigner, I mean Western. May tawag sa kanila eh. Kung South. Nakalimutan ko yung tawag sa kanila. Hindi sila local. Hindi na sa local Arabian. Ipis ang tawag nila sa mga... Oo, ipis. Sa mga Pilipino doon. Ipis ang tawag nila. Ano ang tawag sa nakalimutan ko, shit. Tawag nila sa mga Pinoy, ipis? Taga-ano kasi sila? Taga-Egypt. Egyptian. Yun. Mga Egyptian na mga bosses doon na sobrang kukupal. Mga gano'n. Pero nag-tiis mo siya ng 2 years, Oo, boy, tiniis ko siya ng 2 years. Tapos nun nga, sabi ko, yung gusto ko i-renew, sabi ko ayoko last na to. Kasi sobrang ang hirap ng trabaho, maliit lang ang sweldo. And nung panahon ko, nung panahon ko, nag-tax yung country, nagkaroon na ng tax. Kaya, yun, umalis ka. Hindi ka na nag-renew? Hindi na ako nag-renew. Okay, kahit gusto ko rin. Cut natin. So, natapos na yung 2 years ko, hindi na ako nag-renew. Then, nag-stay ako sa Pilipinas. Parang naipon ko lang is pang-apply ulit. 8,000 pinush ko na tong Taiwan. But, bago ako naka-flight papunta dito to year 2020, dumating si pandemic at hindi tayo... Ay, pareho kayo ni Josh. Oo, kami nga magka-batch. Doon nga lang sa huli na napunta ako naman dito kasi first
batch siya, ako parang second na ata. Pandemic ka din pala. Pandemic. So after 2 years yun, nag-apply muna ako. Natenga muna ako sa Pilipinas. Tapos after like 2 years nga, yun, napush ako, lumipat ako ng company dito na ako sa EU. So far? Maganda. Kung compare ko sa dati, sa Saudi? Sobrang convenient ng Taiwan. Na parang nasa Pilipinas ka lang din, ganun. Yun nga lang, syempre. Grabe, no? Kailangan mo mag-adjust ng nila dito, ng konting sa language kasi nga mahirap kapag lalo na kung wala ka masyadong friends dito, mahirap kung magkapag-communicate kapag transportation, kung lalayas ka. Pero kaya mo naman maglabas mag-isa. Madali namang pag-aralan kasi usually yun lang din naman nasasabihin mo at nakakaintindi naman sila kahit paano. So masaya. So parang mo talaga, parang nagustuhan mo na talaga dito, magta 12 years ka na dito. Yeah. At saka hindi ganun ka pressure yung weather nila dito, condition. Sa Saudi ba mainit talaga pag summer? Diyos ko po, sobrang init. Pagka malamig, may part naman doon sa lugar naman, may part na lumalamig. Yun nga lang, nagkaka-sunstorm. So, pag malamig, hindi ka rin para lumabas kasi umiikot yung mga buhangin kasabay ng malakas na hangin. Storm. Pag umuulan naman dun baha kasi wala dong kanal. Oo, wala kasi buhangin. Yung sa mga TikTok nakikita ko di ba? Pag umulan na bumabaha. Tapos naisip ko, Saudi pa, bakit bumabaha? Doon pala, so hindi pa lang pala doon, hindi lang isang, may rainy season din pala doon? Doon sa lugar namin, kasi malaki yung yung area ng Saudi. Kami kasi yung sa amin, yung lugar namin doon sa may ito part, malapit kami sa may sa Kuwait. So malapit kung doon kayo sa part ng Qatar ganun, lumalamig na doon. Pero unlike doon sa Jeddah, yung huli ko, doon mainit, malapit siya sa may Egypt, yun nga. Direct in Middle East. So, actually ngayon ko lang nalaman yung So, alam ko naman na ex-Saudi dito, pero yung very detailed, di ba? Ex-Saudi. So kaya kong magbasa ng tao, ng kapwa ako Pilipino. Base sa kung paano ko tingnan. Ganun ba yun? Oo. Pag ex-abroad ka kasi, makikilala mo lahat ng iba't ibang klase ng Pilipino. Yeah. Gabi ka naman. Mga judgmental mo naman. Judgmental. Hindi yun. Sa mind ko lang yun. Pero hindi yung para, judgmental kapag may sinabi ka. Judgmental kapag ka nasa utak mo, judgmental yun. Ikaw pag may iniisip ka isang bagay. Ay, ganun pala yan. Hindi nga nun. Judgmental kapag ka narinig ng ibang tao, may sinabi ka tungkol sa iba. Pero kung sa'yo lang, okay lang sa'yo bang judgmental ka kung ganun? So yun guys, sa mga actually yung mga mga subscriber din na from Saudi na nagko-comment na gusto nilang yun nga, after nilang kontrata sa Saudi, mag-apply sila dito sa Taiwan. So now I know, now I realize kasi ganun pala din. Pero hindi naman siguro lahat na, di ba, yung experience, iba-iba naman. Pero siguro majority siguro, no? Majority na pag abroad ka kasi si Buddy, di ba? Si Buddy, di ba? Saudi din. Ano naman? Kuwait siya. So hindi salary wise mas malaki dito sa Taiwan. Salary. Saudi, Saudi. Saudi malaki talaga. Mas malaki ang like doble. Mas malaki dito sa Taiwan o Saudi? Base sa kasi ako, yun nga, hospitality. Pag hospitality kasi based pa sa kung anong position na lalagyan sa iyo eh. Pero kung mas malaki sa Saudi pala sahod? Hindi naman, parang nurse doon kasi usually nurses. Mga magkano ko? Meron din naman nagma-manager doon. Malaki din. Totoo. Yun lang sa position ko, yung maliit lang talaga kasi ako kitchen helper lang ako doon. Pero yung sahod mo noon sa Saudi compared dito sa Taiwan? Malaki dito, sobrang malaki. At saka yung trabaho, mahal. Mas magaan dito? Mas magaan dito kumpara doon. Hindi naman mahal. Siyempre may times lang na
Depende. Mahirap din. Season lang din. Season lang din. Sa una lang mahirap. Pero pagka nagamay mo, okay na. ay, umabot dito ng 10 years. Baka mag 12 years pa nga si Del. Hindi siguro Magpo-cross country kayo. Cross country ka? Depende. Kapag meron pa akong napagkukunan ng inspiration na mag-stay sa Taiwan. Oh. Pa rin ako sa stay pa rin. Hanapan kita. Hanapan kita. Yun. So yun lang guys. So sa mga nag-apply dyan sa Taiwan, meron ka bang i-shoutout sa family mo sa Pinas? Hello po sa nanay ko, si Nanay Esther. Sa kapatid mo, sa pamangkin mo. Sa mga pamangking kong pagkalalaki ng teenager na mag-ayos kayo ng pag-aaral ninyo, mag-aaral kayo ng mabuti, huwag kayong puro TikTok ng TikTok, cellphone ng cellphone, kalalaki na Pwede naman yan, basta pagpakitaan nyo, di ba? Sinasabi ako rin basta maganda yung grades nyo, tipong pwede kayo mag-escola, gano'n, para ma-inspire yung mga sumusuporta sa inyo dito, mga ganyan. Dapat na pang valedictorian yung grades. Kayo, gano'n. Huwag yung puro kayo reklamo, post sa Facebook ng kung ano-ano wala namang naidudulot na maganda. Ano? Mag-deactivate na kayo sa Facebook toxic yun. Sa Facebook. Deactivate na kayo. So yun lang guys. And sa mga nag-apply dyan sa Taiwan, if ex-Saudi ka, nanood ka nito, so maybe it's your sign to try other options naman. Yeah. So sa buhay naman kasi, mas maganda mag-explore ka. Kung hindi ka na happy kung saan ka ngayon or hindi ka contented, kasi ang happiness naman is subjective. It's an emotional feelings naman, nagbabago-bago. Pero what I mean, if you are want to have more in your life na gusto mong ma-experience pa kung ano talagang may offer or ano yung mas makaya mo pang gawin sa buhay mo. So try to apply in other countries and consider Taiwan. Diba? So malay mo, dito yung future buhay mo na maganda, dito ka makahanap ng the one mo if single ka. Ayun, so yun lang. And as I always said, always believe in yourself, and God is good all the time. And follow nyo po ako sa sa Instagram, hindi, sa TikTok. ayun, oo pala yun, follow him on his, dito ka na nag-upload. Hindi na nga follow him on his TikTok account. Actually magaling tong sumayaw guys. Hindi. Magaling tong sumayaw, sobrang snappy. Mas malupit na si Belly sumayaw. Ay, hindi ano pa rin ako, bunjing pa rin ako kung sumayaw, Diyos ko. Ano lang talaga ako, gusto ko lang maging magaan yung pakiramdam ko, sometimes problems. Kung coping mechanism ko yung pag social media ko. So, yun lang. And as I always said, always believe in yourself. God is good all the time, and all is well. Bye-bye, God bless, and good luck.